Praise the Lord. Manalangin po muli tayo mga kapatid. O aming amang Diyos sa langit, salamat po sa aming pagpapatuloy na nagkaroon po ng technical problem, Panginoon. Ngunit salamat sa iyong biyaya ay natuloy po, Panginoon, ang aming devotion na ito. Nawawala na pong maging technical problem. Samahan mo po kami muli at gabayan ng iyong Holy Spirit sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Purihin po ang ating buhay na Diyos. At tayo po ay magpatuloy sa awitin na ito na mula sa aking puso. Praise God. Purihin ang Diyos. Nais ko sanang awitan ka ngayon, Panginoon. Di dahil panalangin ko'y tinugon kahapon. Nais kong sumamba, di rin dahil may problema na naman, kundi sadyang di ko lang maunawaan, o Diyos. Ako'y nagtataka lang talaga kung ba't sa'yo'y gano'n na lang ako kahalaga. O Diyos, bakit ba iniwan mo ang langit para lang sabihin di ako mag-isa? At kahit pa nung una di ka pa kilala, ako'y inibig mo na. Di ko alam ang dahilan, ganun pa man mula sa aking puso, ako'y nagpapasalamat sa'yo. Oh, salamat sa pag-ibig mo. Hey! Pop, 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 papara, pop, 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 papaba, pop, 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 papara, bukod sa pagsamba, may iba pa bang maaari kong gawin para man lang pasasalamat ko'y aking maiparating? Di man sapat ito lamang ang makakaya kong gawin, Panginoon, sana'y iyong dinggin. Ako'y namamanghalang talaga kung ba't sa'yo'y gano'n na lang ako kahalaga. Oh Diyos, bakit ba iniwan mo ang langit para lang sabihin di ako mag-isa? At kahit pa nung una di ka pa kilala, ako'y inibig mo na. Di ko alam ang dahilan, ganun pa man mula sa aking puso, ako'y nagpapasalamat sa iyo. Oh, salamat sa pag-ibig mo. Di naman mababawasan ang iyong kadakilaan kung di mo ko inibig, o Diyos. Ngunit ika'y sadyang kakaiba, karapat-dapat sa pagsamba. Pagsamba. At kahit pa nung una di ka pa kilala, ako'y inibig mo na. Di ko alam ang dahilan, ganun pa man mula sa aking puso, ako'y nagpapasalamat. Tanggapin ang awitin, ito man ay hindi sapat. Panginoong Jesus, ang papuri ko'y alay sa iyo. Oh, oh, salamat sa pag-ibig mo. Oh, so go ba 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 da na go ba go ba go ba ba.
Praise God. Purihin ang Diyos sa kanyang pag-ibig. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Amako na po tayo mga kapatid sa pagbubulay ng kanyang mga salita. Matagpuan po natin sa Luke chapter 7 verse 12 to 15. Purihin ang ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng kanyang mga salita. Ang sabi po sa verse 12, "And when he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a large crowd from the city was with her." Tuloy po natin sa verse 13. "And when the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, 'Do not weep.' Then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood still, and he said, 'Young man, I say to you, arise.' So he who was dead sat up and began to speak, and he presented him to his mother." Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Mga kapatid, kuminsan, o sabihin na natin, kadalasan, pag tayo po'y nakakaranas ng mga suliranin at mga problema sa ating buhay, lalo na sa panahon ngayon ng pandemic, ay para pong hindi na natin alam ang ating gagawin. At kuminsan ay talagang nakikita na po natin na wala na pong pag-asa. Kagaya po ng nabasa natin na salita ng Diyos, na isang babae ang sinatawag na isang nanay na byuda at wala na po siyang asawa, widow na po ito. At yung iniwan po sa kanya ng kanyang asawa ay isang anak na lalaki, subalit namatay pa. Alam niyo po mga kapatid, wala na po sigurong sasaklap pa sa buhay ng isang widow na ito, na talaga nga namang napakasaklap at napakalaki ng trahedya na sumapit sa kanyang buhay. At siya po ay nag-iisa na lang. Na mauna pong namatay yung kanyang asawa, at pagkatapos yung anak niya na binatilyo na ay namatay pa. At marami pong nakikiramay sa kanya pong paglilibing sa kanyang anak, at papunta na marahil sa libingan at sinamahan po siya ng mga tao at na nakikiramay. At talagang wala na po tayong magagawa sa mga pangyayaring ito mga kapatid bilang tao, kundi makiramay na lamang po sa babae na ito o sa mga meron pong kagaya pong pangyayari na ito. At nasasabi natin wala nang pag-asa. Ngunit isang magandang bagay nakita natin sa magulang na ito ay hindi po sinabing sinisi niya ang Diyos. Bagamat siya'y nagdadalamhati, ay tinatanggap po niya ang mga pangyayari na isang pagsubok at kailangan niyang pagdaanan. Subalit ang babae na ito ay umiiyak at talaga nga naman naninibugho sa kanyang puso. At siya ay awang-awa sa kanyang sarili. Bagamat hindi po niya sinisisi ang Diyos, ay nandun po yung kanyang pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang anak na lalaki. At siya po ay nag-iisa na lamang. At sa pagkakataong to, nagkataon naman mga kapatid, na ang Panginoon ay papunta rin sa bayan, ay maaring itong babae palabas at ang Panginoon naman ay papasok. Nagkasalubong po. At nakita po ng Panginoon ang kalagayan ng babaeng ito. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay ang bugtong na anak ng Diyos. Siya po ang bugtong na anak ng Diyos. Ibig pong sabihin kung ano ang Ama, ang Diyos Ama, yun po ang Diyos Anak. Mga kapatid, kung ano po yung puno, yun ang bunga. Like Father, like Son, sabi nga po. At kung ano ang sino ang ating Panginoon, ano ang kanyang ugali at asal, ano ang kanyang masasabi sa pangyayaring ito, na
maaring mag-question tayo, no, kung may Diyos, bakit niya pinayagan ang mga bagay na ito? Hindi po natin alam mga kasagutan kung bakit po nangyayari ang mga bagay na ito o bakit pinapayagan ng Diyos, mga kapatid. Ngunit, isa lang po ang matitiyak natin na ang Diyos natin ay makikita natin sa katauhan ng ating Panginoong Kristo bilang anak ng Diyos. Ano po ang gagawin ng ating Panginoong Jesus nang nakita po niya ang babaeng ito, mga kapatid? Sa kanya pong kaawa-awang kalagayan na nagpapakita ng kalagayan din po ng ating mga sarili at ng ating mga kababayan. At sabi po sa verse 13, when the Lord saw her, He had compassion on her and said to her, do not weep. Huwag kang masyadong malungkot. Huwag kang masyadong umiyak. At ang Panginoon ay naawa po sa kanya. Alam niyo po, ang ating buhay na Diyos ay tunay na Diyos. Diyos po siya ng awa. Diyos po siya ng pag-ibig. Maawain po ang ating Panginoon. At sa awa po ng ating Diyos ay sabi po niya, do not weep. Then he came and touched the open coffin. Hindi po alam ng babae kung marahil kung sino tong tao na to na lumapit sa kanya. Ang alam po niya ay pinahinto lamang at dinadamayan siya. At marahil ay nakikiramay lamang po ang ating Panginoong Hesus sa babae na ito. At pinahinto po niya at sabi niya, then he came and touched the open coffin. And those who carried him stood still at tuminto po sila nung hinawakan ng ating Panginoon. At sinabi po ng ating Panginoon doon sa lalaki na anak, na batang lalaki na anak na binatilyo, maaring binatilyo na po ito. Ang sabi ng ating Panginoon, young man, I say to you, arise. At sabi ng ating Panginoon, lalaki, batang lalaki, binatang lalaki, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Purihin po ang ating Panginoon. Ang sabi po sa verse 15, so he who was dead sat up and began to speak, and he presented him to his mother. Napakabuti po ng ating buhay na Diyos. Napakamaawain ng ating Panginoon. Kung minsan nasasabi po natin, bakit nangyari sa kanya yon? Bakit sa akin hindi? Mga kapatid, isa pong katiyakan ang makikita natin dito ay na-meet niya po ang ating Panginoon. Bakit natulungan siya ng ating Panginoon? Nagkasalubong po sila. Nagkataon po na nagkasalubong po sila at kasalubong niya ang ating Panginoon. Pinapakita po ng ating Diyos na maawain na salubungin po natin ang ating Panginoon. Sa Kanya po tayo humingi ng awa. Sa Kanya po tayo humingi ng biyaya. At kahit po ang mga problema, sabi po natin, parang wala na pong kalutasan, ay magmakaawa po tayo sa Panginoon. At ang Panginoon ay maawaing Diyos. Pag tayo po'y lumapit sa Kanya at sinalubong po natin siya at siya'y sumalubong sa atin, ay makikita po natin ang awa ng Diyos sa atin. At kikilos po ang Kanyang kapangyarihan. At sasabihin niya sa atin kung ano man ang problema natin, bumangon ka. At tayo po ay babangon. Ang ating bayan ay babangon, mga kapatid. Ang bawat pamilyang Pilipino ay babangon. Ang bawat mga anak ng Diyos ay babangon. Purihin ka, aming amang Diyos sa langit. Dahil ang Diyos ay may awa at nasa Diyos pa rin ang gawa. At sa kapamagitan ng Kanyang kapangyarihan, tayo ay babangon, mga kapatid. Ano man ang ating pinagdaraanan. Purihin ang Diyos. Tayo po'y lumapit sa ating Panginoon. O aming amang Diyos sa langit, marami pong salamat. Pagpalain mo po ang iyong mga salita. At salubungin ka namin sa oras na ito. Kaawaan mo po ang aming bansa. Napupuno na po at napakarami na po nang nai-infect sa aming bansa. Hindi na po minsan makayanan ng mga ospital ng gobyerno at sa mga private naman ay ganun din. Napakarami na rin at malapit nang mapuno ang kanila pong ospital. Ang aming mga ospital dito sa Maynila at sa Pilipinas, Panginoon. Lord God, anumang aming mga pagkakasala, patawarin mo po kami. At tulungan mo po kami sa aming sitwasyong ito. Gumaling po ang mga may sakit. Bumangon po kami, Panginoon.
ang aming mga kabuhayan ay muling bumangon. Pagpalain mo po kami. Aming inuutusan ang aming mga kabuhayan na bumangon. Arise in the name of Jesus Christ, the Son of God. Purihin po ang ating Panginoon. Praise God. At sa lahat ng may sakit, be healed in Jesus' name. Coronavirus, be gone in Jesus' name. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, lumayas ka COVID-19 sa aming bansa. Lumayas ka sa mga may sakit. Sa oras na ito, sa mga nakikinig, lumayas ka sa mga katawan ng mga anak ng Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Mga kabuhayan, lumago ka, yumabong. Purihin ka, mag-prosper ka, magtagumpay ka sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Mga trabaho namin, mag-prosper sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Ingatan mo po ang mga anak mo at ang mga lahat na nakikinig at nagtitiwala sa iyo. Protektahan mo po kami sa anumang kapahamakan at disgrasya. Salamat po, O Diyos, sa aming pagbangon. Sa iyo pong utos, kami ay babangon at kami ay babangon nga. Salamat po, aming Amang Diyos sa langit. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid. At sa ating pong pagtatapos, samahan niyo po ang ako sa awitin na ito na may awa ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Kalungkutang bumabalot sa aking kalooban, kay hirap, kay bigat ng nararamdaman. Paano kaya ito malalagpasan? May bukas pa kayang sa tuwing tila di na makakayanan, pagsubok na aking pinagdadaanan, ang tanging pag-asang pinanghahawakan, may awa ang Diyos. May awa
Praise God. Purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid. Salamat po sa inyong pagsama sa atin at sa buong araw na ito. Huwag po nating kalilimutan, may awa ang Diyos. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God.